po sa lahat ng mga muling makakapakinig ng isi-share po namin sa araw po na ito. At naway or sabihin na po natin kayo po ay ang aming dalangin sa Diyos, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ano man ang inyong mga daladala sa mga araw na ito at sa mga nakaraang panahon at darating, ang aming dalangin sa Diyos ay ingatan kayo, samahan kayo at pagpalain kayo sa lahat ng mga sumasampalataya at sa makakapakinig nito at maintindihan ang aming isi-share. Sa araw po na ito mga kapatid at mga kababayan, kami po ay nagpapasalamat muli sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo upang muling makapagbigay po sa inyo at makapag-share ng aming pong mga naiintindihan sa banal na kasulatan. At ito pong topic natin na sa araw na ito ay may kinalaman po sa Apokalipsis 1:3. Hindi po namin sinasabi ito o sinishare upang magpahanga po sa inyo. Kami po ay may obligasyon na i-share ito or ibahagi ang amin pong kaunting naiintindihan tungkol sa mga bagay na dapat naman nating maintindihan sa kabila ng mga naiintindihan na natin or narinig na natin na mga interpretation sa iba't ibang mga pastors at mga ministers, mga iba't ibang mga leader ng reliyon na tinakil po ito mga kapatid ang tungkol sa Apokalipsis 1:3. Actually kung google kayo ng Google, i-google din nyo ang Apokalipsis 1:3 about learning, marami kayong maiintindihan sa Google, marami kayong matutuklasan sa kanilang mga interpretasyon at pagpapaliwanag dito. Kami naman po ay meron din mga kapatid at sana ang aming dalangin sa Diyos ay buksan ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan tungkol sa mga bagay na ito para maintindihan natin. At kung maintindihan naman natin, samahan tayo ng Diyos na sampalatayanan ang mga bagay na ito at paniwalaan at i-part na natin or ilagay na natin sa ating mga puso at idalangin natin sa Diyos na huwag nating makalimutan. Kung makalimot man tayo, meron pong Espiritu Santong magpapaalaala naman sa atin ng mga bagay na ito. Kung ito po'y ating maiintindihan at mabuksan ng Diyos ang ating mga puso para maunawaan ang mga bagay na ito. Ang topic po natin ngayon ay may ganito po siyang title. Ang ilang mga bagay na dapat maintindihan ng mga bumabasa ngayon at sa hinaharap tungkol sa Apokalipsis 1:3. Yan po. Hindi ko naman po sinasabing ang lahat ng mga bagay dapat nating maintindihan. Walang ganon sa topic po natin. May ilang mga bagay kasi kaya naman namin sinasabi yun na may ilang mga bagay kasi nga yung mga naiintindihan po namin ni ilang mga bagay pa lang naman. Hindi po namin sinasabi na lahat ng mga bagay naiintindihan na namin. So, ang ilang mga bagay po na ito na dapat na maintindihan nyo rin dahil naintindihan namin, gusto naming ibahagi po sa inyo. At umpisahan po natin, ano-ano yung mga ilang mga bagay na dapat nating maintindihan tungkol dun sa talatang Apokalipsis 1:3. Marami na kasing mga nagpapaliwanag nito at yung aking pinanggalingang reliyon kung saan ako nagtagal na ipaliwanag din namin sa amin ito. Kaya lang merong pagpapaliwanag na bandang huli hindi na namin tinatanggap kasi mali.
Opo, kasi ang unang pagpapaliwanag na narinig namin dun sa aming taga-akay nung nakaraan na nagtuturo sa amin sa Bible na yung mapalad ang bumabasa. Ang daw doon, yung bumabasa daw doon is sa English, blessed is he. Lalaki daw yon. So, isa lang ang kinatutuparan nung mapalad ang bumabasa. Definite article ang isa lang daw. Yan, mga kapatid at mga kababayan na naintindihan namin sa kanya, which is hindi na po namin pinaniniwalaan yun. Dati pinaniniwalaan namin yun dahil kami po ay sumasampalatayang na siya ay sugo ng Diyos. Siya ay bigay ng Diyos sa atin. Pero pagkatapos ng mga ilang mga taon ng pagsusuri at pag-aaral uli sa kanyang mga itinuro sa amin, natuklasan namin may mali. At hindi lang po isa, dalawa, or tatlo na pagkakamali. Marami pong mali. At kaya lang naman kami masasabi naming yun ay totoo nung umpisa kasi hindi naman namin talaga pinag-aaralan pa ng buong buo yung mga bagay na dapat naming maintindihan. Kaya nadaya po kami. Ang tawag nga ng mga kaibigan kong agnostic, mga atheist, nakulto kami. Yun ang sabi nila. So, umpisa na natin mga kapatid at ito po'y puputol-putulin lang namin para ang pakikinig po ninyo ay hindi kayo mainip na mahaba ang video. Puputol-putulin po namin ito dun lamang po sa time frame na hindi kayo maiinip. Maaring 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, part 1, part 2, part 3. Pagtiyagaan nyo lang mga kapatid kasi kailangan marinig ninyo yung umpisa, yung gitna at yung panghuli para maintindihan ninyo buong buo yung mga bagay na gusto naming i-share sa inyo. Kung maglalaktaw kayo, baka po mag-interpret kayo or mag-conclusion kayo na may mali sa amin. So, sa bagay, hindi naman maiiwasan yun na may magsabing mali kami kasi meron na rin silang sariling mga pagkakaintindi dun sa talata. Sige mga kapatid, umpisa na natin sa ganitong klase munang pagtatanong. Ano ang dapat na maintindihan sa salita na ito, yung Apokalipsis 1 at 3? Basahin po natin mga kapatid yung Apokalipsis 1 at 3 muna. Ito ang ating mababasa. Sabi rito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan, tingnan ninyo mga kapatid yung talata. May sinasabing mapalad ang bumabasa, tapos mapalad din ang nakikinig saan ng mga salita ng hula. So may mapalad na bumabasa ng mga salita ng hula at may mapalad na nakikinig ng mga salita ng hula. At meron pang isang mapalad mga kapatid na tinutukoy. Mapalad din ang tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Saan? Doon sa salita ng hula. Mga salita ng hula, meron ding tutuparin na mga bagay. Pero hindi naman sinasabing lahat tutuparin nung mapalad na bumabasa at yung mapalad na nakikinig doon sa mga salita ng hula na nangasusulat doon ay tutuparin nilang lahat. Walang lahat doon. Ano ang sabi pa? Sapagkat ang panahoy malapit na. Yan. Makikita natin mga kapatid na sa talating ating nabasa, meron pong tinutukoy na maraming bagay na dapat nating maintindihan. Una, meron pong panahon na tinutukoy. Ang sabi, sapagkat ang panahoy malapit na. So may time frame ito. May panahon kung saan magaganap ang mga salita ng hula. Yan, isa ng bagay po yun mga kapatid kasi sa ating topic may ilang mga bagay na dapat na
maintindihan tayo or malaman tayo sa Apokalipsis 1:3. At ang isa nga po doon ay yung tungkol sa panahon. Tinutukoy po doon sa talata na na sinasabi nung nagsasalita sa talata, ang panahoy malapit na. Ibig sabihin, may kinalaman nga ang panahon. Mga kapatid, may panahon ito. May kapanahunan ito kung kailan mangyayari o magaganap ang mga bagay na nakasulat sa salita ng hula. Yung mga salita ng hula na nakasulat, may panahon kung kailan magaganap yun. Parang ganito, basahin natin, magbibigay tayo ng isang halimbawa. Sabi rito sa Gawa 1:7, ito'y related po mga kapatid sa panahon. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Si Kristo po ang nagsasalita rito mga kapatid. Ang kausap niya ay yung mga nagtatanong sa kanyang mga alagad niya. Sabi nung mga alagad niya, tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasaoli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? So yung klase ng pagtatanong nila, hindi pagtatanong yun na kung sino, personahe, hindi. Ang tinatanong nila panahon, time, kailan isasaoli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ngayon mo ba isasaoli? Kasi nga na hindi na nawala ang kaharian sa Israel ang nagahari sa Israel sa panahon na nabubuhay ang mga apostol at ang mga unang mga alagad, ang nagahari doon yung Roman Empire. Wala silang haring sarili. Ang hari nila, ang haring Caesar, etc., etc. Ganon. Yun ang mga nagahari sa kanila. Hindi lang mga nagahari sa kanila ang sumasakop sila sa Israel sa panahong yan. Ang gusto ng mga apostol, maisauli na ang kaharian sa Israel. Kaya tinanong, kailan? So, nagtatanungan ng panahon, mga kapatid. Kaya ang sagot ng ating Panginoong Kristo, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, yung po palang pagtatakda ng mga panahon, yung paglalagay ng mga calendar of activities ng mangyayari sa bawat panahon, ang Ama po ang nagtatakda nun. Siya naglalagay nun ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa kanyang sariling kapamahalaan lang yon. Walang kinalaman si Kristo doon. Hindi pwede magsabi ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, Ama, ito gawin mo sa panahong ganito. Hindi. Walang doon. Si Kristo na mismo may sabi, kahit siya, ang sinabi niya talagang direkta sa mga alagad, tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So si Kristo po ang ating Panginoong Hesus, hindi niya pinapakialaman yun. Yung paglalagay ng calendar of activities, yung pagtatakda ng mga panahon. Kaya hindi naman ukol dun sa mga alagad na alamin pa nila yung mga panahon o yung mga bahagi ng panahon. Itinakda ng Ama yun sa kanyang sariling kapamahalaan. Kung i-relate natin ngayon sa Apokalipsis 1:3 yun, ang Apokalipsis 1:3 mga kapatid, ay may kinalaman sa panahon. Balikan natin uli ang Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig, tumutupad, sapagkat ang panahoy malapit na. The time is at hand. Meron pang ibang mga translation, the time is near. Hindi may kinalaman ng panahon. Ano pa ang ilang mga bagay na dapat nating maintindihan?
Sabi doon sa Apokalipsis 1:3 uli, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad. So may babasa, may makikinig, may tutupad nung mga bagay na nakasulat sa mga salita ng hula. Ano ibig sabihin nun? Hindi merong gaganap. May babasa. May babasa. Dun sa panahong malapit na babasahin nila yung mga nakasulat dun sa mga salita ng hula. Kasi kailangan nilang basahin yun eh. Di ba? Para maintindihan nila kung anong mangyayari sa kanilang panahon na kung kailan magaganap na yung mga salita ng hula. Of course, yung mga salita ng hula yun, salita ni Kristo yun eh. At yun ay galing sa Ama. Kaya salita din ng Diyos yun eh. So, sa panahon na malapit na, merong mga tao, mga kapatid, na babasa. May taong makikinig. At may mga taong tutupad. Ano ibig sabihin? May gaganap. Parang ganito. Bigay tayo uli isa ng example. Gawa 13 at 27. Ganito naman ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. 13 at 27 at 29. Sabi rito, 13, 27 hanggang 29. Sapagkat silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa Kanya. Tinupad nila yung hatol sa ating Panginoong Jesucristo. At 78, at bagaman hindi sila nakasumpong sa Kanya ng anumang kadahilan ng sukat ipatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa Kanya, ay kanilang ibinabasa sa punong kahoy at inilagay siya sa isang libingan. Tingnan ninyo mga kapatid, ginamit ko tong talatang ito para maging isang example na related dun sa Apokalipsis 1:3 na ang sabi ko kanina, doon sa Apokalipsis 1:3 may mga gaganap. May mga personahe, may mga characters na mga involved na gaganap ng mga salita ng hula, yung kinauukulan ng mga salita ng hula. Parang ganito rin na yung panahong pinako ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi dun sa 29, at nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay. So may ginanap itong mga taong ito na nasusulat tungkol sa Kanya. Kasi may nakasulat tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ipapako siya sa krus or bubutasan ng Kanyang paa at bubutasan ng Kanyang kamay. Pahihirapan siya, mapapasakamay siya ng mga tulisan at magnanakaw. So yung senaryo na yon na nakalagay na calendar of activities na itinakda ng Diyos na mangyayari sa Kanyang bugtong na anak, sa Kanyang pagkakatawang tao, may gaganap din ng mga characters doon, mga kontrabida. Mga kontrabida sila, mga traitor. At yun nga, isa doon si Poncio Pilato, yung si Cesar, at etc., mga Hudyo. Nandito yan eh. Binabanggit dito yan, di ba? Pero ganong talata, mga kapatid, na ang mga gumawa ng pagkakanulo, si Judas Iscariote, isa yun, mga kapatid. So, dun sa
panahon na magaganap ang mga bagay na nasusulat tungkol sa ating Panginoong Sukristo, may mga characters na involved. Unang-una, ang ating Panginoong Sukristo ipapako, may magpapako. May magpapahirap, may sasampal dahil may nakasulat, sasampalin siya, may nakasulat na siya ay ipagkakanulo, etc. etc. Ganun po ang ibig sabihin namin mga kapatid na yung Apokalipsis 1:3, kung ang pag-uusapan po ay kaganapan or characters or mga taong involved, mga espiritong involved, ay meron pong katutuparan yun. May kakaganapan nun, may magaganap na may gaganap nung mga salita ng mga hula na yun nakasulat doon sa Apokalipsis 1:3. Mga kapatid, mamaya maiintindihan pa natin ang mga bagay na yan sa bandang huli. Ipinapakita lang namin po sa inyo na meron talagang dapat tayong maintindihan. May panahon, mayroong mga involved na mga characters, kung kailan magaganap ang mga salita ng hula, sa takdang panahon, sa panahong itinakda ng ating Ama na manlilikha. Ang katunayan, tingnan ninyo mga kapatid, para natin i-justify pa ang ibig nating sabihin, tingnan natin dito ang unang Pedro 1:11. Sabi rito, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano, yan, kung ano yon, yung kahulugan, ano yung kahulugan, at kailang panahon, sinisiyasat din nila ang kahulugan na kailang panahon, itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Tingnan ninyo mga kapatid, naiintindihan na po ninyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. So, ibig sabihin, ano lang din, parang ganun lang din, same scenario, na si Kristo hinuhulaan na magbabata siya sa mga sulat na nandoon sa mga hula ng mga propeta, natupad yung kay Kristo. Sa kanyang pagbabata, merong magtatraidor. Gaya nga ni Judas, pakinggan ninyo sa Gawa 1:16, ito naman ang ating mababasa. Tingnan nyo, may tinupad si Judas mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa naghuli kay Jesus. Si David, isang propeta din si David, mga kapatid, hari na siya, propeta siya. Meron siyang mga sulat sa kanyang mga awit, pero prophecy, mga hula tungkol sa ating Panginoong Sukristo at tungkol pa kay Judas. Walang nakasulat na pangalang Judas Iscariote, hindi nilagay yun doon. At naintindihan lang na gaya nung halimbawa ng sinabi doon sa awit ni David na nagtaas ng sakong ang aking kaibigan laban sa akin. Di ba may ganung talata sa awit ni David? Patungkol yun kay Judas. Pero walang, nung isulat ni David yung awit na yun, wala siyang nilagay na Judas Iscariote kasi hindi naman sinabi sa kanya ng Diyos kung sino yung tutupad nung salita na yun nung hula na tungkol doon sa bibig na sinabi ni David, sa salita nagaling sa bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus. Di ba? Yung pagkakanulo sa ating Panginoong Sukristo, bago mangyari yon, na na yon, nasa awit na ni David yun. Kaya lang walang nakasulat na Judas Iscariote, hindi ilagay. Kasi kung ilalagay yon na particular si Judas Iscariote, iba mangyayari.
'Di ba mga kapatid? Maiintindi, mababasa mismo ni Judas Iscariote, ba, ako pala ang magkakanulo na nakasulat doon sa awit ni David. Abay, hindi ko na gagawin, no? 'Di ba? Parang maaring ganun ang mangyari. So kaya din naman ipinasulat 'yun dahil hindi nga naman si Judas Iscariote, natupad lang kay Judas Iscariote 'yun. Nagkataon, or it's not a coincidence. It's not nangyari na si Judas ang tumupad. Maraming ibang tutupad nun eh. Kaya yung pamatnugot na para huliin ang ating Panginoong Kristo, maraming pwedeng gumawa nun, kaya lang si Judas ang nasumpungan ng kaaway. Yun, mga kapatid. Kasi yung para hulihin, ay nako, malalim pa yan mga kapatid. Pero hanggang dyan lang muna ang gusto naming sabihin. Mga kapatid, tsaka na natin pag-usapan yan. Napakalalim yan. Maraming mga bagay po tayong maintindihan yan. At alam ko na kayong mga nakikinig ngayon, maraming kaagad na pumapasok sa kaisipan ninyo tungkol sa mga bagay na sinasabi po namin. Yan. So, yun na. Meron na tayong picture, or mayroon na tayong nakikitang larawan tungkol sa mga bagay na dapat nating maintindihan sa Apokalipsis 1 at 3. At yan ay tungkol sa panahon, kung kailan magaganap, at ang mga karakter na gaganap ng mga salita ng hula na isinulat ng apostol na si Juan, mga kapatid. Sa susunod po uli, aalamin naman natin ano pa ang ilang mga bagay na dapat nating maunawaan tungkol sa salita na mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat dito, sapagkat ang panahoy malapit na. Loobin po ng Diyos at ma-share namin uli sa inyo ito, ang mga bagay na ito. Part 1, Part 2, Part 3, baka mayroon pang Part 4, titingnan po natin kung maiko-compress natin at mapadali lang natin. But for the meantime, kami po ay nagpapasalamat muli sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo na tuloy-tuloy namin itong maisalita sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Ito po ay naging paniniwala namin dahil sa aming din paniniwala, ito po ay nabuksan ng Diyos sa amin sa tulong ng ating Panginoong Kristo na maintindihan ito. Sige po, at God bless you all.